Ang mensahe ay dumating noong Martes, -7:43 ng gabi. Nakaupo ako sa harap ng telebisyong nakapatay. Ni hindi ko na matandaan kung kailan pa ako nakaupo roon. Nang marinig ko ang tunog ng cellphone, akala ko ordinaryong notification lang yon. Isa sa mga walang kwentang bagay na pumupuno sa katahimikan. Pero nang makita ko ang pangalan sa screen, parang biglang umikot ang puso ko. Si Danilo, ang anak ko, pagkatapos ng 8 buwan na purong katahimikan. Papa, kumain tayo sa Biyernes. Tayong dalawa lang. Miss kita. Binasa ko ng paulit-ulit ang mga salitang iyon. Sinusubukang paniwalaan na totoo ito. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung iyak ba ako o matatawa. Matagal ko nang hindi siya narinig. Natuto na akong huwag umasa. Sa loob ng maraming buwan, ang kalungkutan na ang naging pang-araw-araw ko. At ngayon, sa ilang salita lang, may pintong bumukas na akala ko'y sarado na magpakailanman. Iniwan ko ang cellphone sa mesa. Naglakad ako papuntang salamin sa pasilyo at tinitigan ko ang sarili ko ng matagal. Ang nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang dating lalaki. Buhok na maputi, matang pagod, at isang polo na maluwag sa balikat. Naisip ko, makikilala pa kaya ako ni Danilo? Maalala pa kaya niya kung sino ako bago pa ako naging taong piniling kalimutan niya? Ang mga sumunod na araw ay parang walang hanggan. Parang hindi na darating ang Biyernes. Nilinis ko ang bahay, nag-ahit ng balbas, nilinyahan ang lumang sapatos, at naplansa ang tanging disenteng polo na natitira sa akin. Bawat kilos ay paraan ko lang para pigilan ang kaba at takot. Dahil kahit napakatamis ng paanyaya, may isang bagay na hindi ko matanggap-tanggap. Hindi lang dahil matagal kaming hindi nagkita. Ito yung paan ng pagsulat niya. Masyadong formal, masyadong maingat. Hindi naman ganoon magsulat si Danilo noon. Pero hinawakan ko pa rin ang ilusyong iyon. Minsan kailangan nating magsinungaling sa sarili para makahinga pa. -8:15 ng gabi ng Biyernes, nasa harap na ako ng bahay niya. Yung mismong bahay na pinaglaruan ko noon ng apo kong si Sofia hanggang sinabi ni Claudia, ang manugang ko, na bigyan muna ng space. At si Danilo, tulad ng dati, pinili ang kaginhawahan niya kaysa sa ama niya. Pareho pa rin ang subdivision. Tahimik na kalye, maligamgam na ilaw sa mga bintana. Amoy ng bagong luto na pandesal mula sa panaderya sa kanto. Pero nang makita ko ulit ang puting harapan na may mga paso sa entrada, may hindi tama. Nakapatay ang mga ilaw sa loob maliban sa isang kumukutitap sa dingding aya. Nakabukas ng kaunti ang gete, at nakapark ang sasakyan ni Danilo. Huminga ako ng malalim, inayos ang scarf, at umakyat sa stone steps. Nang itinaas ko ang kamay para pindutin ang doorbell, biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto, at mula sa dilim lumabas ang nanginginig na boses ni Rosa, ang kasambahay. Sir Eduardo, huwag po kayong pumasok. Umalis na po kayo. Umalis na kayo agad-agad. Nanindig ang balahibo ko sa mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin, Rosa? Nasaan si Danilo? Hindi ko po maipaliwanag. Umalis na lang po kayo. Huwag niyo na akong tanungin. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ito kabalang o pagkalito, purong takot. May sumikip sa dibdib ko. Humakbang siya paatras at ibinaba ang boses. Paki ko po, Sir, maniwala kayo sa akin. Huwag kayong pumasok. Malakas ang tibok ng puso ko. May problema ba kay Danilo? Tanong ko ulit. Umiling siya habang nakatingin sa loob. Hindi po sa kanya, sa inyo po. Biglang sumara ang pinto at naiwan akong nakatayo sa porch, habang ang huni ng paghinga ko ang tanging naririnig. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakababa ng hagdan. Ang alam ko lang, tumakbo ako papuntang sasakyan na parang mabigat ang hangin sa baga ko. Umupo ako, isinara ang mga pinto at pinaandar ang makina, pero hindi ako umalis. Halo-halo ang takot at hindi paniniwala. Anong nangyayari? Mula sa driver's seat, kitang-kita ko ang mga bintana ng dingding. Naghintay ako. 3 minuto. Wala. Tapos biglang nagliwanag ang buong bahay. Sunod-sunod na bumukas ang mga ilaw na parang may naghihintay na umalis ako. Lumitaw ang 2 lalaking hindi ko kilala, dala ang mga briefcase at sobre. Sumunod si Danilo. Seryoso ang mukha habang kausap sa phone. Sa likod niya si Claudia, nakaitim. Nagmamadaling tinitingnan ang mga papel. Mali lahat. Hindi ito simpleng salo-salo ng pamilya. Ito'y pulong na maingat na binalak. Habang pinapanood ko, sandaling lumitaw si Rosa sa bintana. Nagdagpo ang mga mata namin. Dahan-dahan siyang umiling, higit pa sa 1,000 salita ang sinabi ng galaw na iyon. Huwag. Pinaandar ko ang makina, pero hindi ako umalis. 5 minuto pa. Lumapit si Danilo sa malaking bintana. May kinuha sa bulsa,
isang dokumento, at nang pirmahan niya ito, ngumiti siya. Ngiti na hindi ko na nakita sa kanya kahit kailan. Doon ko naramdaman ang buhol sa sikmura. Hindi ito kalungkutan, takot at pagtataksil na pinaghalo. Ang anak ko, ang mismong yumakap sa akin na may luha ng mamatay ang nanay niya. Ang mismong nangako na, poprotektahan kita palagi. Papa, ngayon nandyan sa loob ng dating bahay namin. Pumipirma ng bagay na alam kong may pangalan ko. Pinilit kong ipikit ang mata ko ng ilang segundo para hindi tumulo ang luha. Dahil minsan alam ng kaluluwa bago pa malaman ng isip. Ang nangyayari ay mas mabigat kaysa kaya kong tiisin. Pero nakita ko pa rin. Ibinigay ni Danilo ang isang sobre kay Claudia. Inilagay niya ito sa bag at sabay silang tumingin sa bintana, sa direksyon ko. Yumuko ako agad, parang binabayo ang dibdib. Ilang segundo lang, pagtingin ko ulit, sarado na ang kurtina. Madilim ulit ang loob. May nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang gabing iyon. Na kung alis ako ngayon, may dudang dadalhin ko habang buhay. Pero bago ko ituloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang kwento. Malaking tulong yon para malaman kung sinusuportahan nyo ako at gusto nyo ang mga kwento ko. CJ, tuloy na tayo. Dahil ang gabing iyon, ang natuklasan ko mula sa loob ng sasakyan ko ang siyang nagpabago ng buhay ko magpakailanman. Ang tunog ng makina ang kasama ko, buong magdamag. Wala akong lakas umuwi. Nanatili akong nakapark sa harap ng bahay ng anak ko. Pinapanood ang mga ilaw na unti-unting namatay hanggang isang ilaw na lang sa opisina ang naiwan. Sa loob, nakikita ko si Danilo na naglalakad-lakad habang kausap sa phone. Kita ko ang galaw niya, yung pagkainis naman na sa akin. Pero wala na ang lambing na ipinamana ng nanay niya. Bigla niyang itinapon ang isang bagay sa mesa. Pinasadahan ng kamay ang buhok, at nakatitig na lang sa kawalan. Sandali akong naniniwalang may pagsisisi sa katahimikan na iyon. Pero huli na para sa mga inosenteng pag-asa. Habang pinapanood ko siya, sunod-sunod na pumasok ang mga alaala, walang pahintulot. Naalala ko ang araw na nagbago ang lahat. Halos 3 taon na ang nakalipas sa mismong bahay na iyon. Sa gitna ng away na nagsimula sa napakaliit na bagay na nakakatawa na ngayon, ang pagbenta ng lumang lupa ng pamilya. Pagkamatay ng asawa kong si Isabel, naiwan akong mag-isa sa malaking bahay na iyon. Pinipilit ako ni Danilo na ibenta. Sabi niya wala nang saysay panatilihin. Mas maginhawa raw akong malapit sa kanila. Pero hindi ko kaya. Bawas sulok doon may alaala niya. Amoy niya. Tawa niya kapag nagluluto siya ng hindi marunong. Ang ibenta, yon ay parang ibinaon siya ulit. Papa, sabi niya noon na may inis sa tono. Wala nang saysay magbayad ng buwis sa walang lamang bahay. Hindi walang laman, sagot ko. Nandiyan ang nanay mo. Wala na si mama, papa. Sa tingin mo lang yon. Pumasok si Claudia sa usapan. Malamig ang boses tulad ng dati kapag gustong maging makatwiran. Hindi healthy mabuhay sa nakaraan, Don Eduardo. Pero healthy ba ang mabuhay ng walang ugat? Anak, sagot ko. Nagalit siya, tumayo at diretso sa punto. Tama si Danilo. Kapag nabebenta natin, may invest natin. Hindi naman nawawala ang alaala, opportunity lang. Opportunity nyo? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Tumayo si Danilo at pinaghahampas ang mesa. Tama na, papa, huwag mo siyang saktan. Hindi ko siya sinasaktan, sagot ko. Dinedepensahan ko lang ang kaunting natitira sa akin. Doon ko narinig ang sinabi niya na hanggang ngayon nasusunog pa rin sa dibdib ko. Kung gusto mong mabuhay kasama ng mga multo, sige, pero huwag kang umasa na sasama ako. Iyon ang huling salitang binitawan namin bago ang mahabang katahimikan na naghiwalay sa amin ng mga buwan. Sumunod ang layo, hindi sinasagot na text, nakalimutang kaarawan, hanggang dumating ang paanyayang ito na parang apoy sa dilim. Hating gabi na nang tuluyan ng mamatay ang mga ilaw ng bahay nila. Nagsini ako ng sigarilyo kahit ilang taon na akong tumigil. Sumakit ang lalamunan ko sa usok, pero nagbigay ito ng kakaibang linaw. May nagsasabi sa akin na hindi pagkikita ang layunin ng hapunan na yon kundi bitag. Pero bakit? Anong mapapala ng sarili kong anak sa pananakit sa akin? Tapos naalala ko si Rosa, yung takot sa mata niya, yung bulong na hindi sa kanya, sa inyo po. Paulit-ulit yon sa ulo ko. May nangyayari, hindi guni-guni ko lang. 12:00 ng madaling araw nang magdesisyon akong umalis. Natutulog ang buong subdivision. Tanging malayo ang tahol ng aso ang sumisira sa katahimikan. Nag-drive ako ng walang direksyon, hanggang pinilit ako ng antok na huminto sa harap ng gasolinahan. Nag-order ako ng kape at umupo malapit sa bintana. Tinitingnan ang salamin ng neon sa windshield. Lumapit ang batang empleyado, mga 20 anyos.
Okay na lang po ba kayo, Tito? Umiling ako. Okay lang po, ulit niya. Hindi ko alam ang isasagot. Paano ko ipapaliwanag na natuklasan ko lang na maaring maging kaaway ang dugo mo rin? Sabi ko na lang, pagod na ako, anak. Pagod na akong hindi maintindihan kung bakit napakabilis mawala ng pagmamahal. Tiningnan niya ako ng sandali, tapos umalis ng tahimik. Ang simpleng kilos niya ay nagpaalala sa akin. Hindi pa lahat ng kabataan nawawala. Ganoon din noon si Danilo, mapagbigay, sensitibo, hanggang ginawa siyang matigas ng mundo, at siguro pati ako. Umuwi ako bago mag-umaga. Alas 5 na nang makapasok ako ng pinto. Amoy basa at alikabok. Amoy matagal na kalungkutan. Binuksan ko ang lampara sa desk at humiga sa upuan. Nasa ibabaw pa rin ng mesa ang larawan niya. Si Danilo, 8 taong gulang, nakaupo sa balikat ko sa tabing dagat. Ngumingiti kaming dalawa. Akala ko walang makakaputol sa ugnayan na yon. Kinuha ko ang larawan at tinitigan ng matagal. Ang lungkot ay hindi galit. Uri ng nostalgia na matanda na. Pakiramdam na nabigo ako nang hindi ko alam paano. Siguro hindi ko siya minahal ng tama. Siguro masyado ko siyang pinilit maging matatag ng maaga. Nalito ko ang disiplina sa katigasan at pagmamahal sa kontrol. Minsan nagkakamali rin ang mga magulang. Nalalaman lang natin kapag wala nang gustong makinig. Biglang tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Kinabahan ako bago sagutin. Hello, Sir Eduardo, si Rosa po. Nanigas ang katawan ko. Rosa, anong nangyayari? Hindi po ako makakapagsalita ng matagal. Gusto ko lang masigurong umalis kayo roon. Umalis na ako. Salamat sa Diyos. Bukas po, tanghali, sa lumang istasyon ng tren, sa dating kapehan. Huwag niyo pong sabihin kanino man. Binaba agad. Natigilan ako. Hawak pa rin ang receiver na parang tonelada. Ang mga anino na nakaraan at kasalukuyan ay naghalo at naging labirint na hindi ko alam kung gusto ko pang makalabas. Alam kong kailangan kong matulog, pero hindi dumating ang antok. Ang imahe lang ni Danilo sa bintana na pumipirma ng hindi ko maintindihan at ang bulong na, hindi sa kanya, sa inyo, ang umuugong. Kahit gustong-gusto ng puso ko na maniwala sa kanya, ang instinct ng ama ay nagsasabi, kapag nalantad ang katotohanan, hindi nito ililigtas ako. Wawakasan nito ang lahat. Halos walang tao sa lumang istasyon. Alas 12 na ng tanghali ang nakasabit na orasan, pero parang natigil sa ibang siglo. Amoy overheated na cup at alikabok. Umupo ako malapit sa bintana, kung saan, halos hindi makapasok ang sikat ng araw sa maduming salamin. Nag-order ako ng kortado at naghintay. Hindi ko alam kung darating si Rosa. Hindi ko rin alam kung dapat ako nandyan. Pero kapag may titingin sa'yo ng may ganoong takot at sasabihing, tumakas ka, hindi mo yon matitiis. Lalo na kung ang takot na yon ay mula sa taong nasa loob ng bahay ng anak mo. 10 minuto, tapos 15. Lamig na ang kape nang makita ko siyang papasok. Naka-dark coat at salaming pang-araw na hindi rin nakatago ng kaba niya. Tiningnan niya ang paligid ng paulit-ulit bago lumapit. Sir Eduardo, bulong niya. Salamat po't pumunta kayo. Umupo siya sa harap ko nang hindi tinatanggal ang coat. Nanginginig ang kamay niya kaya natapon ang kaunting kape. Kalmahan mo, Rosa, walang. Nakatingin. Umiling siya. Hindi niyo po naiintindihan. Kapag nakita akong kasama kayo, mawawalan ako ng trabaho o mas malala pa. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rosa. Pilit kong pinatigas ang boses, kahit malakas ang tibok ng puso. Anong nangyayari kay Danilo? Hindi po sa kanya, sa kanila pong lahat, anak nyo, asawa niya, at yung abogado na pumunta kagabi. Huminga siya ng malalim. Ilang linggo na po akong nakakapansin ng kakaiba. May mga sobre, kakaibang tawag. Bawal akong pumasok sa opisina. Kagabi, narinig ko ang hindi ko dapat marinig. Anong klaseng usapan? Tungkol po sa inyo, sir. Parang tumigil ang mundo ko. Sa akin. Tumango siya. Sabi nila kailangang magmukhang aksidente. Na pagkatapos ng Biyernes walang magdududa. Nanlamig ako. Aksidente. Naanyayahan kayo sa hapunan para saktan kayo. Tahimik kaming dalawa. Naririnig ko lang ang tiktak ng orasan. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa mukha. Hindi ko matanggap. Ang sarili kong anak. May maling pagkakaunawa siguro. Bulong ko. Sana nga po. Sabi niya na may awa at takot. Pero narinig ko ang manugang nyo na huwag mag-iwan ng bakas. Kung hindi pipirma yung matanda, iba na lang ang paraan. Nanginginig ang daliri ko. Binuksan niya ang bag at may inilabas na sobre. Nahanap ko po to sa kusina. Nasa folder na may pangalan nyo. Ibinigay niya sa akin. Kopya ng notarized documents.
Cesin de Derechos Patrimonials, Eduardo Lopez. Ang pirma sa baba ay kamukha ng sa akin. Hindi ko to pinirmahan, bulong ko. Alam ko po, kaya ko po sinabi na umalis kayo. Kung pumasok kayo kagabi, baka hindi na tayo magkikita. Parang nahilo ako. Umikot ang paligid at kinailangan kong hawakan ang mesa. Tinitigan ko ang mga papel. Hindi ko maunawaan kung paano sila nakarating sa ganito. Sino yang abogado? Si Ati. Ramiro Pena po. Ilang buwan na pong pumupunta. Sabi ng anak niyo financial advisor niya. Pero tumutulong talaga kay Claudia na ilipat lahat sa ibang account, sa pangalan niya at ng isang kumpanyang hindi umiiral. Natigilan ako. Nagsasama-sama na ang mga piraso. Ang mga buwan ng katahimikan, hindi sinasagot na tawag, yung tono ng paanyaya. Hindi ito reconciliation, ambush. Hindi kayo pwedeng umuwi, sir. Huwag kayong kipirma ng kahit ano. Anong gagawin ko? Humanap kayo ng mapagkakatiwalaan at mawala muna kayo ilang araw. Mawala. Parang umikot ang utak ko. Katawa-tawa. Sa edad kong 68, magtatago ako na parang kriminal para lang mabuhay sa sarili kong pamilya. Pero nang tiningnan ko siya, alam kong hindi siya nagbibiro. Nawala na ang anak na minsang sinabi sa akin na, gusto ko pong maging katulad mo, Papa. Sabay kaming lumabas ng kapehan. Hapon na, kulay amber ang mga adokin sa sidewalk. Mabilis siyang maglakad, habang nakatingin sa paligid. Bago maghiwalay, hinawakan niya ang kamay ko. Huwag kayong magtiwala kanino, sir, kahit sa anak niyo. Nakita ko siyang nawala sa karamihan. Nakatayo akong parang may nasira sa loob ko. Hindi lang tiwala o seguridad, ang pagiging ama ko. Pinaandar ko ang sasakyan at nag-drive ng walang patutunguhan. Kung sinunod ko lang ang babala niya, baka patay na ako ngayon. Gabing-gabi na ako nakauwi. Binuhay ko ang ilaw sa sala at binuklat ulit ang mga dokumento. Tiningnan ko ang kong pirma, perpekto, eksakto. Paano niya nagawa to? Biglang may naramdaman akong kakaiba sa ibaba ng kontrata. Sabado, Hulyo 9, kinabukasan ng hapunan. Doon nila plano i-present ang pagkamatay ko sa notaryo. Lahat linano, kamatayan ko, pirma ko, pagkawala ko. Tumayo ako at tumingin sa salamin. Ang mga matang nakatingin sa akin ay hindi na ng biktima. Maaring magpatawad ang ama sa salita, sa insulto, sa layo. Pero hindi sa binalak na pagtataksil. Naintindihan ko noong gabing iyon. Hindi ko pa kaya magsampa ng kaso. Wala pang sapat na ebidensya. At higit sa lahat, hindi ko pwedeng ipaalam na buhay pa ako. Kung gusto nila akong patayin, kailangan nilang harapin ang bersyon ko na sila rin ang lumikha. Lalaking walang takot, amang nawalan ng lahat at wala nang dapat ipangamba. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit ko lang nakikita ang eksena. Anak ko, asawa niya, mga papel, abogado, at pangalan ko sa kontrata na magtatapos sa akin. Umiinit ang isip ko, pero nanlalamig ang puso. 5 taon akong naniwala na matatag ako. Pero ibang bigat ang pagtataksil ng anak, hindi sa likod, kundi sa kaluluwa. 5:00 ng umaga, tumayo ako, nagkape, at umupo sa mesa na may mga papel sa harap. Kailangan ko ng linaw. Ang tanging paraan, gawing sandata ang sakit ko. Alam ko kung pupunta ako sa pulis, sasabihin lang nila wala pang pruweba. Kung haharapin ko si Danilo, mapapabilis lang ang katapusan. Kaya gagawin ko ang hindi ko akalaing gagawin ko. Laruin ang laro nila. Kinuha ko ang kwaderno, binuksan ang bagong pahina at isinulat sa itaas ang salitang plano. Sa ilalim, 3 kolumn, TA, oras, risko. Parang kriminal ako. Pero naalala ko si Rosa, huwag magtiwala kanino. Ang tanging depensa ko, ang sarili kong talino. Unang hakbang, humanap ng mapagkakatiwalaan. Kaunti na lang. Naisip ko si Mang Martin Calderon, matandang kaibigan mula kabataan. Magkasama kaming nagtrabaho noon sa engineering firm, kung saan ko nakilala si Isabel. Lagi siyang tahimik, tapat, matalas sa legal. Pagkatapos magretiro, lumipat siya sa maliit na bahay sa bukid ilang kilometro mula lungsod. Tinawagan ko siya ng tanghali. Matagal bago sumagot. Eduardo, ron kang boses, gulat. Akala ko nasa ibang bansa ka na. Sana nga, sabi ko na mapait. Kailangan kitang makita. Ganoon kalala. Buhay o kamatayan. Tahimik siya sandali. Pumunta ka ngayong hapon. Huwag mong sabihin kanino. Mahaba at tahimik ang biyahe sa bukid. Baluktot ang mga puno sa hangin. Habang nagmamaneho, paulit-ulit kong inisip ang sinabi ni Rosa. Pagdating doon, nakaabang si Mang Martin sa porch na may sombrero at tasa ng yerba mate. Yumakap siya sa akin. Amoy kape at lungkot pa rin,
biro niya. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa maraming araw. At ikaw, amoy lupa pa rin at masakit na payo. Umupo kami sa harap ng apoy. Kinuwento ko lahat, ang text, babala ni Rosa, peke na pirma. Tahimik siyang nakinig habang iniikot ang mete. Gusto ka nilang patayin? Tanong niya nang matapos ako. Mukha nga. Anong balak mo? Mabuhay. Tumawa siya ng malamig. Maganda yan, pero kailangan mo pa ng higit sa swerte. Kailangan ko tulong mo. Alam mo namang nandiyan ako. Ipinakita ko ang mga papel. Binasa niya ng maigi. Profesional na peking pirma to. Matagal at mahal to. Kaya mo bang i-trace? May oras. Pero una nating gawin, protektahan ka. Paano? Mawala ka. Ano? Kung akala nila wala ka na, bababa ang guard nila. Iyon lang ang paraan para mahuli ang ahas. Brilliant pero nakakakilabot ang plano. Paano ako mawawala? Ngumisi si Mang Martin ng tuso. May kakilala ako sa punerarya. Bukas pa lang, maayos na natin. Pinag-uusapan mo peking kamatayan ko. Eksakto. Nanginginig ang sikmura ko, pero alam ko tama siya. Kung akala nila patay na ako, makikita ko sila mula dilim. Kinabukasan, inayos na ni Mang Martin lahat. Aksidente sa bahay, peking bangkay, kontroladong sunog. Mula sa maliit na kubo niya sa bukid. Pinanood ko sa live news ang usok na umangat sa dating tahanan ko. Salud, yumaong kaibigan. Biro niya habang itinataas ang tasa. Hindi ako ngumiti. Hindi ko akalain masakit pala magkunwaring patay. Ang tunay na buhay lang ang nakaka-feel niyan. Sagot niya. Kumalat ang balita ng mabilis. Mga lumang kaibigan, kamag-anak, nagbigay ng condolence. Nakakatawa, kapag patay ka na, bigla kang minamahal ulit. Pero ang hinintay ko talaga, reaksyon ni Danilo. Nakita ko siya sa harap ng kamera. Nakasyedes pero nanginginig ang boses. Komplikado si Papa, pero ama ko pa rin siya. Mamimiss namin siya. Parang script. Si Claudia, nagpanggap umiyak. Gusto lang namin magkaroon ng peace. Peace. Parang lason sa bibig niya. 2 araw pagkatapos, lumabas sa balita si Ati. Ramiro Peña kasama si Danilo. Pagbasa ng testamento at transfer ng ari-arian. Ni hindi man lang hinintay matapos ang libing. Tawa ako ng mapait. Gahaman talaga. Gumawa si Mang Martin ng mga kamera sa labas ng dating bahay ko at opisina ni Ramiro. Pinapanood namin araw-araw. Isang araw, narinig ko si Claudia sa phone. Lahat na natin to, pero kailangan pa rin pirmahan ni Danilo yung huli. Sasabihin ko lang insurance update. Natigilan ako. Hindi lang ako ang tinraidor niya. Pati si Danilo ginagamit niya. Ilang linggo pa. Nakalimutan na ng bansa ang pagkamatay ko. Si Danilo lumalabas na parang bagong may-ari. Hanggang isang araw nakita ko sa balita. Claudia Ramrez, balo ni Eduardo Lopez, bagong investor ng Grupo Edan. Grupo Edan, kumpanya namin ni Isabel. Doon na ako nag-init ulit. Kailangan ko siyang makita malapitan. Kumuha ako ng trabaho bilang janitor sa mismong building namin. Walang nakakakilala sa matandang nakasalamin at may balbas. Isang araw, nakita ko siya, si Claudia, bumaba ng elevator na may 2 bodyguards. Nakipagtawanan siya. Amoy niya pa rin yung pabango niya noon sa family reunion. Dumaan siya sa harap ko nang hindi ako tiningnan. Parang sinampal ako. Patay na patay ako para sa kanya. Isang gabi narinig ko siya sa phone sa opisina niya. Nakabukas ang pinto. Ramiro, halos tapos na ang pera. Pero kailangan pa rin pirma ni Danilo. Sasabihin ko lang insurance update. Pagdating ng matanda, wala na siyang makukuha. Kinuyom ko ang kamao, pero pinakalma ko ang sarili. Darating ang araw ko. Isang araw nakilala ako ni Rosa sa labas ng building. Sir Eduardo, bulong niya. Akala ko multo. Sa totoo lang, multo na rin ako. Niyakap niya ako. Alam kong buhay kayo. Kailangan mo pa ring magpanggap na patay ka sa paningin nila. Anong balak niyo? Tapusin kung anong sinimulan nila. Ilang linggo pa. Nakita ko si Danilo pumasok. Payat, gusgusin. Parang pagod na pagod. Hawak siya ni Claudia sa braso. Pirmahan mo lang, sabi niya. Ano to? Tanong niya. Para sa kinabukasan ng kumpanya. Pumirma si Danilo. Kinuhanan ko ng litrato mula sa salamin ng bintana. Iyon na ang huling piraso. Isang gabi, habang nasa kubo, pumasok si Mang Martin na may ngiti. May lahat ka na. Kailangan ko pang makita silang bumagsak gamit ang mga mata ko. Kung ganoon, oras na ng iyong muling pagkabuhay. 2 araw pagkatapos, may press conference ang Grupo Edan. Sabay silang lalabas ni Claudia. Pinakamagandang pagkakataon. Pumasok akong janitor. Nilagay ko ang USB sa projector system.
Punong-puno ang hall ng mamamahayag. Nagsalita si Claudia, "Salamat sa pagdalo at linisin ang mga maling paratang." Tumigil ang lahat ng magsalita ang boses ko mula sa screen. Kung naririnig niyo to, ibig sabihin nagdesisyong magsalita ang katotohanan. Hindi lahat ng aksidente ay aksidente. Lumitaw ang mga dokumento, recording, fake na pirma. Nagsigawan ang mga mamamahayag. Sinubukan ni Claudia na montage lang yan, pero narinig ng lahat ang boses niya. Kapag lumitaw yung matanda, wala na siyang makukuha. Sabay kaming tumingin ni Danilo sa isa't isa mula malayo. Namutla siya. Alam niya. At sa katahimikan na yon, natapos na ang paghihiganti ko. Kinabukasan, bumalik ako sa kubo. May whiskey si Mang Martin. Tapos na ang bitag. Paano ang pakiramdam? Pagod, pero may kapayapaan. Umupo kami sa harap ng apoy. Alam ko na ng lahat na buhay pa ako. Naresto si Claudia at si Ramiro. Si Danilo, nakipagkooperate at nakatanggap ng mas magaan na parusa. 2 araw pagkatapos ng presscon, dumating si Danilo sa kubo. Payat, gusgusin, walang maskara. "Papa," sabi niya, "parang kutsilyo sa dibdib ko ang salitang yon. Bakit mo ginawa lahat to?" tanong niya. "Para malaman ko hanggang saan aabot ang katahimikan mo." Kami kwento siya ng mga utang, manipulasyon ni Claudia, takot mawalan ng lahat. Tahimik lang ako. Lahat yon ay dahilan para subukang patayin ang tatay mo. Hindi, pero ginawa ko pa rin. Tumango ako. Alam mo ba, kapag bata ka pa, sinabi ng nanay mo may gift ka. Nakukumbinsi mo ako sa tingin mo lang. Ginamit mo yon sa akin. Umiyak siya. Papatawarin niyo ba ako? Hindi depende sa akin, sa oras at sa taong pipiliin mong maging bukas. Umalis siya ng gabing iyon. Hindi na siya nagpakita ulit. Pero hindi na masakit ang katahimikan niya. Naintindihan ko na, minsan hindi pagmamahal ang katahimikan, kundi pagtubos. 1 buwan pagkatapos, dumating si Rosa na may sobre. Mula kay Sofia. Binuksan ko. "Lolo," sabi ni Mama, "nagbiyahe ka raw. Pinanaginip kita kagabi. Sinabi mo hindi nakakatakot ang taglamig basta may kumot at magandang kwento. Balikan mo ako ha. Mahal kita hanggang langit, Sofia." Naintindihan ko, tapos na ang kwento. Hindi sa korte o sa ganti, kundi sa pagpapatawad. Isinulat ko sa huling pahina ng kwaderno ko. Kung may makarinig pa ng kwento ko, huwag niyo itong tawaging trahedya. Ito lang ang paglalakbay ng isang lalaking natutong magpatawad ng huli na. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Kung nahawakan ka ng kwento, mag-subscribe ka na. I-like at mag-comment ka kung saan ka nanonood at kung natutunan mo rin na minsan ang pinakamatamis na ganti ay mabuhay ng payapa. Ako si Eduardo Lopez. Ito ang kwento ko.